Ang salamin ni Hilda. Sa isang lumang apartment sa Sampaloc, lumipat si Hilda, isang single mom na gusto lang ng tahimik na buhay para sa anak niyang si Miguel. Murang-mura ang renta, tahimik ang lugar. Pero sa mga lumang dingding na iyon, may mga lihim na dapat sanang hindi niya nabuksan. Isang gabi, habang naglilinis, napansin ni Hilda ang isang antigong salamin na nakaipit sa pagitan ng mga aparador. Maganda ito, may mga ukit na parang insik sa gilid. Nilinis niya ito at isinabit sa dingding sa tapat ng kwarto niya. Kinabukasan, napansin ni Hilda na parang gumaganda siya. Ang kutis niya, makinis. Ang mga tao, biglang napapansin siya. Pero habang siya'y gumaganda, may mga kakaibang nangyayari. Una, namatay si Mang Toring, ang matandang kapitbahay, nadulas sa hagdan. Kinabukasan, ang tindera sa kanto, nabangga ng motor. At sa bawat pagkamatay, may isang anino na lumilitaw sa salamin. 1, 2, hanggang 5. Isang gabi habang nag-aayos ng buhok, napansin ni Hilda na may ibang mukha sa salamin. Maputla, duguan at nakangiti. Napatigil siya. Tinakpan niya ng tela ang salamin, pero kahit takpan, nakikita pa rin niya ang refleksyon sa cellphone, sa baso, sa bintana. Kinabukasan, tinanong niya ang caretaker ng building. Nanginginig ang kamay nito nang sabihin, "Ma'am, wag niyong sabihin na ginamit niyo yung salamin sa lumang aparador. Kasi yan po yung salamin ni Senyora Lim. Lahat ng gumamit niyan, gumaganda nga, pero kapalit ay kaluluwa ng mga taong malapit sa kanya." Napatigil si Hilda. Nang sumilip siya sa salamin, may bagong anino. At sa isang iglap, nakita niya ang sarili niya nasa loob na ng salamin. Sumisigaw habang may bagong babaeng lumilipat sa apartment. Hindi lahat ng kumikislap ay biyaya. Minsan, sumpa ito na nakabalot sa kagandahan. Gusto mo bang gumanda ng walang gastos? Pero, kaya mo bang bayaran ang kapalit nito? Ang salamin ni Hilda. Isang kwento ng kagandahan, kasakiman at kaluluwang nakulong sa salamin.